isang magulang ay dapat na may malawak na pangunawa at pananaw sa buhay. Ngunit paano kung ito ay hindi niya taglay? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Zoraida sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay, halina kayo ni Kuya. Kain na tayo. Pagsaluhan natin itong dala kong mga pagkain. Ano bang ulam yung dala mo, ha? Munggo at saka pritong isda. Galing ito sa paborito naming karinderya ni Martin. Masarap po kasi sila magluto doon. Zoraida, kayo ba ni Martin may relasyon na? Balita dito sa lugar natin na madalas ng pamamasyal eh. Oo, Kuya. 3 buwan na. Ay, anak, may asawa si Martin. Uy, 2 taon naman ho silang hiwalay na nung kanyang asawa, Nay. Paano kung magkabalikan sila? Di masasaktan ka na naman. Tulad ng nangyari sa iyo sa ama ni Regine. Iba naman ho yung ama ni Regine. Talagang pinagtaguan niya ako at hindi pinakasalan. Si Martin, iba rin. Nangako siya sa akin, pag-aaralin niya si Regine kapag nagsama na kami. Ang hirap sa'yo, ang dali mong mabola. Kung yun nga ang binata na ama ni Regine, hindi natupad ang pangako sa'yo. Di lalo na si Martin na may asawa. Kuya naman, May katwiran ng kuya mo, anak. Mag-isip ka naman sana para hindi ka na muling madapa pa. Nandito na tayo sa park. Ano ba yung sasabihin mo sa akin, Martin? Sige na, sabihin mo na't naiinip na ako. Huwag ka sana magagalit sa akin, ha? Ano ba yun? Bakit nahihirapan ka magsalita? Sasabihin mo ba magsama na tayo? Uy, payag ako. Ikaw lang naman hinihintay ko Hindi yun, Zoraida. Hindi. Ano? Nung makalawa, nagkita kami. At muling nagkaunawaan ng aking asawa. Ano? Nagkabalikan kayo? Paano ako? Zoraida, pasensya ka na. Pero noon pa lamang nang ligawan kita, alam mo lang, hiwalay ako sa asawa. Pero ngayon, nagkabalikan na kami. O kaya ngayon, bibalik mo na ako? Ganon? Zoraida. Akala ko ba naman magsasama na tayo? Sabi mo pa nga sa akin, pag-aaralin mo si Regine. Kalimutan mo lang lahat yan. Pati ang mga sandaling pinagsamahan natin, kalilimutan ko na lang din, ganon? Ang sama mo? Ang sama mo, ginawa mo lang akong libangan? Para usan? Zoraida, Sayang lang ang panahon at pagmamahal na inukol ko sa'yo. Sayang! Heto na merienda natin, babe. Salamat, babe. Hindi ko nakikita si Aling Zoraida. Wala ba siya? Si Lola Doray lang narito May overtime kasi si Inay sa garments. Buti na lang. Payag ang nanay mo na makapag-boyfriend ka. Kahit 17 ka pa lang. Kaya walang problema kahit madalas ako rito. Si Lola, tutol. Kasi bata pa raw ako at katatapos lang ng high school. Pero si Inay okay lang sa kanya ang relasyon natin. Kasi may nobyo din siya si Mang Martin.
Pwede ba tayo mag-usap? Sige po, Inay. Ano Gusto po ko, yun? magsabi ka sa akin ng totoo. Inay? May nangyayari na ba sa inyo ni Edwin? Po. Yung totoo, anak. Opo. Ilang beses na po. Ay, Diyos ko. O kung ganun, dapat ka na niyang panagutan. Nay, hindi naman po ako buntis eh. Eh, siya ang unang nakagalaw sa'yo. At sapat yun, para panagutan ka niya. Hindi pa po kami ready na pakasal. Ano? 17 pa lang po ko. Si Edwin naman, kahit 22 na, wala pang matatag na trabaho. Extra lang siya sa pinapasada niyang jeep. O, di ba kisamahan ka niya? Magsama kayo. Ano po? May nakita kong bahay na paupuhan. Malayo dito. Pero, mura lang doon. O, doon kayo lilipat, ha? At doon na rin kayo magsama. Sabihin mo kay Edwin yan. Kung talagang mahal ka niya at ibig panagutan, pakikisamahan ka niya. Ano ka ba naman, Zoraida? Bakit mo pinayagan maglibin ang iyong anak at si Edwin? Napakabata pa ng pamangkin ko. Abay ako ma, nagulat sa ginawa mo, anak. Pati na rin sa pag-alis mo din sa lugar natin. Mabuti na rin yung ginawa ko, Nay. Kuya, para hindi na sila kung saan-saan pa nagde-date. Tsaka isa pa, gusto ko rin makalimutan si Martin. Kaya umalis na kami doon sa lugar na yun. At idinamay mo pa ang anak mo sa maling pagpapasya mo. Hindi ka na talaga natuto, Zoraida. Huwag sana mapahamak ang iyong anak dahil diyan sa ginawa mo. Kumusta na apo ko, anak? Ay, ayun o, naisilang niya na yung pangalawa nilang anak na Edwin. At Jack, arami ka na namang utang dahil si Sarian siya. Eh, ganun na nga. Umiiyak ka. Hirap na kasi ako, Nay. Hindi na ako makaahon sa mga utang. Hindi naman kasi makayang itaguin na mag-isa ni Edwin ang pamilya niya. Ito ang sinasabi namin sa iyo ng kuya mo. Hindi ka dapat naging pabigla-bigla sa pagpapasya. Nagsisisi na nga ako sa ginawa ko. Dahil doon na hindi na nakapagkuleyo si Regine. Eh, wala na. Nandyan na yan eh. Nangyari na eh. Eh, paano ko pa maitutuwid ang pagkakamali ko? Anak, Ang gusto ko sana ngayon, matulungan silang makabangon. Lalo na ngayon na may mga apo na ako sa kanila. hindi lang sila ang dapat makabangon, anak. Maging ikaw. Paano? Paano ko gagawin lahat yun? Nay. Nagpadala na pala ng pera si Nanay Zoraida. Oo, Edwin. Unang sahod niya ito sa ibang bansa. Bili niya, mag-ipon ako para makabili raw ng bahay at lupa. Makapagpatayo ng tindahan para pagkakitaan ko. At tricycle naman upang maging hanap buhay mo. Ang bait talaga ng nanay mo. Nahiya ako. Dahil hanggang ngayon, hindi ko kayo kayang itaguyod ng mga anak natin. Kaya nga tinutulungan tayo ni Inay na magkaroon ng magandang kinabukasan, pati na ang mga anak natin. Oo, kaya huwag nating sayangin ang paghihirap ng nanay mo sa ibang bansa. Huwag natin siyang biguin. Nay, Noy, David, buti napasyal ka. Ay talagang pupunta ako sa inyo mamaya eh. bakit po? Ay, alika, pasok ka muna, pasok. Para hindi tayo dito sa pinto nagkukwentuhan. Oh,
May groceries kayo, ha? Hindi akin yan. Naitabi ko na yun sa akin. Para sa'yo yan. Sa akin? May package ang kapatid mo kina Regine. Dinala ng pamangkin mo. Yung pinabibigay sa atin ni Zoraida. Hindi tayo nakakalimutan ng kapatid ko, ha? Ay, tama ka. Alam mo ha, pagkausap ko siya sa cellphone, lagi siya nagpapasalamat sa iyo. Dahil daw sa pagtulong mo, para siya makapagtrabaho sa ibang bansa. Eh, kahit namang galit ako sa malimpasya niya, hangad ko pa rin na maituwid niya yun. Dahil kapatid ko siya at mahal ko. Talaga, anak? Opo, Nay. Nay, paayos na po namin ni Edwin. At ang cute ng bahay natin. Nakapagbukas na rin po kami ng tindahan at bigasan. Ito po ang inaasikaso namin ni Edwin ngayon. Uy, salamat naman. Nasisinop niyo ang perang pinapadala ko. Eh, syempre naman po. Ayaw namin masayang ang paghihirap niyo, Nay. Ang pag-iipunan naman namin ay ang tricycle na bibilhin natin. Ay, sige, sige. Sige, anak, gawin niyo. At patuloy ko kayong susuportahan. Oh, bakit kayo umiiyak, Nay? Wala, masaya lang ako. Dahil nakikita ko na sulit ang paghihirap ko dito. Inay! Kuya David! Ay, Zoraida! Anak! Zoraida, salamat at narito ka na uli sa bansa natin. Oo nga, kuya. Makikita mo na rin ang ating mga apo kay Regine at Edwin. Malalaki na sila. Sabik na nga akong mayakap sila, inay. At lalo kang matutuwa dahil malago na ang kabuhayang ipinundar mo. Kaya nga, ipakakasal ko na sina Regine at Edwin ngayon upang lubusan ng maituwid ang aming mga pagkakamali. Ang taong marunong magsikap at magtuwid sa pagkakamali ay tinutulungan ng Diyos. Binibigyan ng matamis na tagumpay sa kanyang panahon. Mga nagsigalap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at ang inyong lingkod, Special Sound Effects Jerry Mutiak, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Boyar, Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Nabundol siya ng mabilis na sasakyan. Diyos ko, nasa na po si Inay ngayon, Alimerta? Ano po lagay ng binan ko? Handog ng DZRH ang dula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanya. Ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Mangingibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang pahirap, walang mayaman. Lahat
ay bantay-bantay sa kanyang panahon. May mga ina na sanhi ng iba't ibang kadahilanan ay nagiging makasarili. Kaya sa halip na mahalin ang kanilang mga manugang, yun ay kanilang pinagmamalupitan at nakagagawa pa sila ng mga bagay na kanilang ikinapapahamak. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Bebang sa ating dulang sa kanyang panahon. Yan. Mabilis ko natapos linisin ang kusina. Siguro naman matutuwa na si Nanay Bebang. Ngayon naman, maglilinis na ako sa sala. Joy! Ang bihira. Ang kupad mo naman, hindi mo pa pala nalilinisan na sala? Maglalaba ka pa! Mabilis nga po ako nakatapos dito sa kusina, Nay, eh. Sisimulan ko naman po ang paglilinis sa sala. Ano? Ikaw? Mabilis kumilos? Hoy! Kung lahat ng mabilis tulad mo, hindi na-aasenso ang Pilipinas. Nay. Buwisit na to, mabilis daw siya. Ay, sige na, maglinis ka na sa sala. Tapos yung mga kwarto. At saka ka maglaba, ha? Opo, Nay. Kala ko pa naman matutuwa na siya dahil madilis ako nakatapos dito sa kusina. Hindi pa rin pala. Mula na mag-abroad si Randy, wala na akong ginawa kundi sikaping mapalapit sa inyo, Nay. Para mahalin niyo rin ako bilang inyong manugang. Pero kailan kaya mangyayari yun? Hello, Joy, mahal. Kumusta ka na dyan? Okay naman ako. Totoo? Oo. Wala pa kayong problema ni Inay dyan? Hindi ka niya inaaway? Oo, sabi Randy, okay ako. Totoo, hindi pa rin malapit sa akin si Nanay Bebang, pero hindi naman niya ako minamaltrato. Ay, salamat naman. Kasi naiisip ko, para hindi ka mahirapan kay Inay, bumukod na lang tayo. Uupa tayo sa malapit lang dyan sa amin. Naku, wag na. Kawawa naman ang nanay mo kung mag-iisa siya rito. Sino ang tutulong sa kanya pag bigla siyang nagka-problema? At saka, baka lalo lang lumayo ang loob niya sa akin. Alam mo naman, uli lang lubos na ako, hindi ba? Oo nga pala. Bata ka pa nang mawala ang mga parents mo. Kaya nga, sabik ako sa pagmamahal ng magulang. Kaya hayaan mo na magkalapit kami ng nanay mo. Hanggang sa matutuhan niya rin akong tanggapin at mahalin. Ang bait mo talaga, Joy. Mapalad ako. Dahil ikaw ang napangasawa ko. Oh, ang aga-aga nakasimangot ka, Bebang. Bakit na naman ba? Ay, isa lang naman ang dahilan, Merta. Ang buwisit kong manugang. Oh, ito naman kung magsalita. Abay, mabait naman si Jojo ka, masipag ah. Masikaso pa. Hindi siya nagbabago sa'yo kahit nasa abroad si Randy mo. Dahil plastic ang Joy na yon. Kaya nga naagaw niya ang pagmamahal ng anak ko sa akin. Lahat ng kita sa abroad ng anak ko sa babaeng yun ipinapadala. Pangalawa na lang ako sa anak ko ngayon. Kasalanan yun ni Joy. Mali ang iniisip mo, Bebang. May asawa ng anak mo. Kaya natural lang na ang asawa na ni Randy ang humawak ng kanyang sweldo. Sabi mo naman, binibigyan ka pa rin ni Randy, ah. Oo nga. Pero hindi na ako ang kanyang priority. Hindi tulad nung wala pa sa buhay niya ang Joy na yon. Kaya dapat talaga mailayo ko ang babaeng yun sa anak ko. Ay, Bebang,
Paano mo naman gagawin yun? Mag-asawa na sila. Kahit anong paraan, gagawin ko. Magkahiwalay lang. Nagdapat sa akin ni Inay na makausap ko siya sa telepono, Randy. Minamaltrato ni Aling Bebang ang asawa mo. At ang mas nakakatakot, nagbanta ang nanay mo na paghihiwalayin kayong mag-asawa. Hindi sinasabi sa akin ni Joy na ginagawa sa kanya ni Inay. Kasi mabait at pasensyosa ang asawa mo. Saka maaaring ayaw kanyang bigyan ng alalahanin. Kawawa naman si Joy. Tama palang hinala ko. Anong binabalak mo ngayon? Kakausapin ko si Joy. At maging si Inay. Hindi dapat mangyari sa kanila ang ganito. Maging mahinahon ka sana, Randy, sa pagkipag-usap kay Aling Bebang. Huwag mong kalilimutan. Nanay mo pa rin siya. Lito, bakit kaya ganun si Inay? Lahat ng naging nobya ko, inaayawan niya. Kaya nga, mahigit 30 na ako nang nakapag-asawa. At kahit si Joy, naasawa ko na. Gusto pa rin niyang ilayo sa akin. Siguro dahil maaga siyang nabiyuda at takot mapag-isa. Kaya naging ganyan ang pakikitungo niya kay Joy. Kaya naman pala galit kayo nung dumating dito. Dahil sa manugang nyo. Talagang kumukulo ang dugo ko sa babaeng yun, Rigor. Inilayag sa akin ng anak ko si Randy. Kaya hindi ko siya mapapatawad. Kaya nga pinuntahan kita. Dahil may gusto akong ipagawa sa'yo. Sure, sige o. Basta makikita ako eh. Ay, oo naman. Bibigyan kita. Akong bahala. Ano ang gagawin ko? Ganito, simpleng-simple lang. Magkunwari kang manliligaw ni Joy. Para naman may maisumbong ako kay Randy. Yun lang pala eh. Sisiw. Bukas na bukas din. Sisimulan ko na ang gusto nyo. Kaya lang, asan mo yung down payment? Oh, heto. Ano ito? 500 lang? Aling Bebang naman. Masyadong maliit yan. Dadagdagan ko naman yan eh. 50% ang hinihingi kong down payment sa mga trabaho ko sa inyo. Ang kabuuan ng dapat nyo ibigay sa akin, 10,000. Kaya dapat, 5,000 ang ibigay nyo down payment sa akin. Ano? Ang mahal naman? Sure naman ang tagumpay nyo eh. Ano? Gusto nyo o ayaw nyo? Gusto! O sige, babalik ako. Kukuha lang ako ng pera sa bahay. Joy! Joy, buksan mo ito madali! Oh, Alimerta, bakit po? May nangyari po ba sa inyo? Ay, sa akin wala. Pero sa biyanan mo meron. Ay, bakit po? Ano po nangyari kay Nanay Bebang? Nabundol siya ng mabilis sa sasakyan. Ay, Diyos ko! Nasaan po si Inay? Nasaan po siya ngayon, Alimerta? Ano po ang lagay ng binan ko? Nasaan ako? Nay, narito po kayo sa ospital. Ah, Nabundol po kayo ng mabilis na sasakyan habang pauwi sa bahay. Sabi po ng mga nakakita sa inyo. naalala ko na. Sa kagustuhan kong makauwi agad, bigla akong tumawid. Hindi ko napansing may sasakyan. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Masakit pa rin ang katawan ko. Sabi po ng doktor, matatagalan daw po bago po kayo makalakad ulit. Ano? Hindi. 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 Bakit ito nangyari sa akin? Bakit?
Sobra ako nalulungkot sa nangyari kay inay. Kung kailan wala ako dyan para alagaan siya at saka naman siya na aksidente. At hindi makalalakad ng mahabang panahon. Huwag ka mag-alala, mahal. Hindi ko pababayaan ang nanay mo. Aalagaan ko siya mabuti. Salamat, mahal. Sa kabila ng pagmamaltrato niya sa'yo, ganyan ka pa rin sa kanya. Ha? Randy? Joy, alam ko na ang lahat. Sinabi sa akin ni Lito. Yung anak ni Aling Merta. Si Aling Merta? Oo, si Aling Merta na kaibigan ni Inay. At siyang nakakaalam ng lahat ng mga hindi magagandang ginawa niya sa'yo. Randy, mahal, kalimutan na natin yun. Kailangan ng nanay mo ng tulong ngayon. At hindi natin dapat ipagkait yun sa kanya. Napakabuti mo talaga, Joy. Sana makita na ni Inay ang iyong kabutihan para matanggap at mahalin ka na rin niya. Kumusta ka na, Bebang? Eto, nakabilanggo sa Silyang Tigulong. Baka kalakad ka pa rin naman. Yun nga lang medyo matatagalan dahil kailangan mong sumailalim sa therapy. Bakit nangyari sa akin to, Merta? Wala naman akong ginagawang masama. Ikaw lang ang makasasagot ng tanong mo, Bebang. Nagtataka lang ako. Dahil ayon sa ibang nakakita sa'yo, galing ka sa bahay ni Rigor ang maaksidente ka. Anong ginagawa mo doon? Bakit mo pinuntahan ng taong yun? Merta. Siguro nga, yun ang dahilan kaya nangyayari sa akin ito. Dahil nagbalak ako ng masama sa kapwa ko. Kaya pinalo ako ng Diyos. Anong ibig mong sabihin, Bebang? Ayan. Tapos ko na po kayong bihisan, Nay. Ang bango-bango nyo na. Joy, salamat ha. Nay? Sa kabila ng mga pangit kong ginawa sa'yo, hindi ka nagbago ng trato sa akin. At ngayon, pinagsisilbihan mo pa ako. Dahil sa maniwala po kayo o hindi, gusto ko po matanggap at mahalin niyo rin ako. Gusto kong maramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Kaya nga lahat ng ginagawa niya sa akin, hindi ko sinasabi kay Randy. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Joy. Tapos, pinagplanuhan pa kita ng masama. Kaya tuloy na aksidente ako. Patawarin mo sana ako, anak. Patawad. Tinawag niyo po akong anak. Ibig po bang sabihin? Oo, Joy. Tinatanggap na kita bilang manugang. At mamahalin na rin kita bilang anak. Salamat po. Salamat po, Nay. Joy. At salamat sa Diyos. Dininig din niya ang matagal ko ng pakiusap.
Minsan, ang tao'y kailangang masaktan upang mamulat sa kanyang kamalian at upang magulita ang Diyos at magbago sa kanyang panahon. Pero hindi po ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Opo, mahirap ang pagsasakada, pero kailangan ko po magtiis. Dahil sa akin na po ngayon umaasa ang pamilya ko. Handog ng DZRH ang tula. Ensu Tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang Panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid, mangingibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman, lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. Karamihan sa mga nagsasakada o yung mga umaani ng tubo ay nakararanas ng hindi makatarungang pagtrato. Dugo at pawis ang kanilang puhunan para lamang makatanggap ng barya-baryang sahod. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Mike sa ating dunang sa kanyang panahon. Halos tulog na ang mga kasama natin. Ikaw, Mike, bakit hindi ka patulog? Ayos ka lang ba, anak? Ayos lang po ako. Medyo mainit lang po dito sa loob ng container. Hindi po sa nagre-reklamo ako, pero bakit kasi dito pa tayo pinapatulog ng amo natin? Ganito talaga dito, Mike. Sa isang container lang halos 200 mga sakadang nagsisiksik ang matulog dito. Ang hirap po palang maging sakada. Pagkatapos ng buong araw ng paggapas ng tubo, sumakit po ang buong katawan ko. Kasi hindi ka pa sanay. Pero kapag tumagal-tagal na yan, masasanay din yung katawan mo. Alam mo, humanga nga ako sa'yo kanina eh. Talaga po, Itay? Oo, ang bilis mong kumilos. Kaya marami kang nagapas kanina. Sa bagay, 14 ka pa lang. Nung ganyang edad ako, maliksi din ako. Medyo nalulungkot lang po ako. Kasi kahit marami po akong nagapas, maliit na halaga lang din po ang katumbas nun. Marami po kasi tayong babayarang utang. 20,000 piso din ang utang natin kina Ma'am Emmy. Pero hindi bali, anak. Magsikap lang tayo sa pagtatrabaho. Mababayaran din natin yung mga utang natin.
Tay, marami na po akong nagagapas. Mabuti naman kung gano'n. Mukhang pagod na po kayo. Saka konti pa lang nagagapas ninyo. Siguradong paparusahan kayo ni Ma'am Emmy. Hayaan mo na yun. Sanay na akong maparusahan. Kunin niyo na po tong ibang tubo na nagapas ko. Naku, wag na anak, wag na. Tay, sige na po. Sa inyo na po yung mga yan. Salamat ha. Nino! Mike! Bino! Manuel! Kiko! Lahat kayo dyan! Pinapatawag kayo ni Ma'am Emmy! Itigil niyo muna yan at dumiretso kayong lahat sa warehouse. Bilisan niyo! Tara na anak. Sundin na natin ang amo natin. Hindi nang nagagapas ninyo. Ha? Nilo, Mike, hindi ko kayo binabayaran sa pagiging makupad ninyo. Pasensya na po, Ma'am Emmy. Kung ganyan ko konti lang ang nagagapas ninyo, paano kayo makakabayad sa mga utang niyo sa akin? 20,000 pesos din yon. Huwag po kayong mag-alala. Bibilisan po namin ang paggapas. Kung hindi mo na kaya, Nilo, sabihin mo lang para mapalitan na kita. Hindi ho. Kaya ko pa po, ma'am. Talaga, ha? Sa itsura mong yan, parang hindi mo na kaya. Tay, ayos lang po kayo. Namumutla po kayo. Sige na. Bumalik na kayo sa trabaho. Dali! Opo, ma'am. Tayo na po, tay. Anak, nahihilo. Uy. Itay! Ano nga sa inyo? Itay! Gising, itay! Itay! Ay, nako. Mataas pa rin ang lagnat ng tatay mo. Siguro napagod na gusto si Nilo sa paggagapas, kaya nagkasakit. Mike, huwag kang mag-alala sa akin. Gagaling din ako agad. Bino! Kumusta na yung si Nilo? Ma'am Tina, eto po, mataas pa rin po ang lagnat ni Nilo eh. Nilo, tinawagan ko na yung asawa mo. Susunduin ka na niya bukas. Ha? Ano po? Pinapauwi ka na ni Ma'am Emmy. Dahil anihan ng tubo ngayon, hindi pwedeng magkulang sa tauhan. Kaya papalitan ka na niya. Pero... Walang pero-pero. Utos na mismo yun ang may-ari. Si Mike na lang ang matitira dito para magtrabaho. Mamanahin din niya lahat ng utang mo. Nilo. Huwag ka nang malungkot. Akong bahala sa anak mo, ha? May punto din si Ma'am Emmy. Kailangan niyo pong magpahinga na sa pagtatrabaho sa sakada. Huwag po kayong mag-alala. Pagbubutihan ko po ang trabaho ko. Sige. Pumapayag na akong umuwi. Bino, salamat ha. Protektahan mong anak ko ha. Nilo! Ang anak natin! Aba, Mike! Bakit ka umuwi? Anong nangyari? Pansamantalang pinasara yung asyenda hanggat hindi po natatapos yung kasong hinaharap nila. Bakit? Anong kaso? Pang-aabuso po sa mga manggagawa. Itay, Nay, pasensya na po pero wala po akong maibibigay na pera sa inyo. Naiintindihan namin, Mike. Ang importante sa amin ng tatay mo, nakauwi ka sa bahay ng ligtas. Oo nga, tara. Pumasok na tayo sa loob ng kubo natin. Ako na magdadala niyang bag mo. Salamat po, Itay. Anak, masaya kami na makasama ka uli. Kamusta naman po kayo dito habang wala ako? Eto, ang tatay mo nung gumaling sa sakit niya ay nagtanim ng mga gulay sa paligid ng kubo natin. Kaya nga, kahit walang pera, ayun, nakakakain pa rin kami. Pero hindi namin hinayaan na palaging walang pera ang mga bulsa namin. Nagdalihan siya kami. Ang totoo niyan, madalas gumawa ng nilupak ang nanay mo.
at itinitinda niya sa palengke. At malagay yung ubos, anak, ha? Wow! Buti naman po kung ganon. Ikaw naman, Mike. Anong plano mo ngayong sarado na ang asyenda? Titigil na po ako sa pagsasakada. Maghahanap po ako ng ibang trabaho, Nay. Siguro, luluwas po ako ng bayan sa mga susunod na araw para mag-apply. Sana po, may tumanggap sa akin kahit na magkikinse pa lang ako. Uy, tiwala naman ako na makakahanap ka agad ng trabaho. Pagsisikapan ko po yung Tay, para sa pamilya. Ay, salamat. Gabayan ka nawa ng Panginoon sa mga plano mo sa buhay, anak. Hello? Anak! Mabuti naman po at natanggap niyo na yung pinadala kong cellphone at saka pera. Ay, oo. Tuwang-tuwa nga kami ng tatay mo kasi makakausap ka na namin kahit nasa malayo ka. Kamusta naman po kayo dyan? Ay, eto, ayos naman kami dito. Alam mo ba, palaging ubos yung mga nilupak na binibenta ko sa palengke. Tinutulungan ako ng tatay mo sa pagbibenta. Ay, ikaw, anak, nahirapan ka ba sa trabaho mo? Mahirap po ang pagiging houseboy. Pero kaya ko naman po. Palaging wala sa bahay yung mga amo ko kaya nakakapagpahinga rin po ako. Mababait pa naman ang iyong mga amo. Opo! Mababait po sila. Lalo na si Ma'am Ivy. Palagi nga po nilang sinusobra ng sahod ko kasi gusto nila ang trabaho ko. Kaya po ako nakabili at nakapagpadala ng cellphone sa inyo. Salamat sa Diyos kung ganun. Ibang-iba po yung trabaho ko ngayon kaysa sa dati, Nay. Napakaganda ng trato sa akin ng mga amo ko. Kaya hindi ko po sisirain ang tiwala nila sa akin. At pagbubutihan ko palalo ang trabaho ko. Ay, oo, tama yan, anak. Kaya sobra-sobra po ako nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa atin, dinala pa rin niya ako sa tamang landas. Tama na sa kabila ng matinding pagsubok, nariyan ang Diyos para tayo'y tulungan at dalhin sa tamang landas. At sa lahat ng mga magigiting na manggagawa, ipaglaban natin ang ating karapatan upang maiwasan ang anumang uri ng pang-aabuso. At sa mga employer, sana ay maging tapat tayo at irespeto ang ating mga empleyado dahil sa kanila nakasalalay ang tagumpay ng isang korporasyon o kumpanya sa kanyang panahon. Naturing ang lalaki ang si Reza, pero walang pakinabang. Ayan ka na naman, Oleg. Sinisisi mo na naman ang anak mo. Hindi naman niya kagustuhan kung naging ganito man siya. Handog ng DZRH ang tula. Ensu Tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang Ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Manginibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang pahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay. Dahil
dahil sa kapansanan, akala natin hindi niya kakayaning abutin ang kanyang mga pangarap sa buhay. Bagkus ang tingin ng iba sa kanila ay wala ng pag-asa at habang buhay na alagain. Ang tampok nating karanasan ngayong araw na ito ay magpapatunay na mali ang iniisip ng iba sa mga taong may mga kapansanan o PWD. Ito po ay ating pakinggan ang karanasan ni Reza sa ating dunang sa kanyang panahon. Reza? Ay, dala ko na ang hapunan mo, anak. Pasensya ka na kung medyo natagalan, ha? Ayos lang po, ma. Salamat po. Hindi ka ba nalulungkot, anak? Nandito ka lang palagi sa higaan mo. Minsan po, nalulungkot ako. Gustuin ko man pong lumabas ng kwarto. Kaso hindi ko po magawa. Kasi mahihina ang mga buto ko sa paa at tuhod. Sana magkaroon na po ako ng wheelchair. Wheelchair? Ang mahal-mahal nun? Saan kami kukuha ng pera ng nanay mo? Pambili nun? At saka kahit na magkaroon ka pa ng wheelchair, wala ka pa rin pakinabang. Oleg, huwag ka namang ganyan sa anak mo. Na bakit, Nelia? Totoo naman ang sinasabi ko. Sa loob ng 18 taon, wala naman tayo naging pakinabang dyan kay Reza. Tapos araw-araw, naghihirap ka para lang paliguan, bihisan ng damit at pakainin ng taong yan. Buti nga pinatigil mo na yan sa pag-aaral para hindi araw-araw nagbubuhat ka dyan sa pabigat na yan. Pa, sorry po. Nako, walang magagawa yung sorry mo. At ikaw, Nelia, bilisan mo dyan. Marami ka pang gagawin dito sa bahay. Ma, bakit ganun po si Papa? Mahal po ba niya ako? Ay, anak, huwag mo nang isipin yung sinabi ng papa mo. Basta ako at yung mga ate mo, mahal ka namin. At kahit kailan, hindi namin inisip yung mga sinabi sa'yo ng papa mo. Ang laki ng problema natin. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pera para pambayad sa utang natin kay Sir Ramon. Baka naman pwedeng sa susunod na buwan na lang. Total, anihan na yun Pakiusapan mo na lang, Nelia. Hindi lang naman si Sir Ramon ang problema Pati yung pang-araw-araw natin mga gastusin. Sinanimpa at Ilin sa susunod na linggo pang sahod. Ano yung gagastusin natin sa mga natitirang araw? Ewan ko. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng panggastos. Sa totoo lang, naguguluhan ako. Siguro, uutang na lang uli ako sa mga kumpare ko. Susubukan ko rin umutang kay Kuya Ebner. Ma, baka po pwede niyo akong tulungan. Magbabali lang po ako. Sige, sandali lang anak ha. Nandyan na ako. Yun. Naturingang lalaki ang si Reza, pero walang pakinabang. Ayan ka na naman, Oleg. Sinisisi mo na naman ang anak mo. Hindi naman niya kagusto ko naging ganito man siya Halika anak, kumapit ka sa akin. Opo. Nako, nakakainis. Bakit ba kasi puro na lang kamalasan ang dumarating sa pamilyang ito? Ma? Huwag ka nang malungkot, Reza. Alam ko balang araw, mapapagtanto din ng papa mong kahalagahan mo sa pamilya natin. Naniniwala ako na may rason ng Diyos kung bakit kanya binigay sa amin. Reza, eto na yung pagkain mo. Teka. Ano ba yung sinisilip mo dyan sa bintana? Gusto ko kasing lumabas ng bahay. Pero di ko magawa. Dahil hindi ako makalakad.
Buti pa kayo. Nakakapunta kayo sa lugar na gusto nyo. Ay, hindi bale. Sa susunod, pag wala kami pasok ni Eileen, ilalabas ka namin. Para naman makalanghap ka ng sariwang hangin. Ate Nympha, gagamitin pa ba ni Papa yung mga kahoy at plywood sa labas? Naku, matagal na nakatambak yan sa labas eh. Ang alam ko itatapon niya ni Papa. Pwede bang kunin mo? Tapos hiramin mo yung martilyo, tsaka lagari at mga pako ni Papa. Sige, pero anong gagawin mo sa mga yon? Gagawa ko ng wagon. Imbis na wheelchair, wagon ang sasakyan ko para makalabas ako. Kaya mo bang gumawa ng wagon? Paa at tuhod lang naman ang hindi gumagana sa akin. Pero ang mga kamay ko normal. Okay, sige. Sasabihin ko rin yan kay Eileen para matulungan ka namin sa balak mong gawin. Ayan, Reza. Tapos na yung wagon mo. Nagawa mo rin, Reza. Salamat sa tulong nyo, Ate Nympha, Ate Eileen. Kung hindi nyo ako tunulungan, hindi mapapadali ang paggawa ko ng wagon. Dali, sakyan mo na. Aalalayan ka namin ni Ate Nympha. Oo nga. Ika, ha? 1, 2, 3. Iyan! Tamang-tama yung laki ng wagon. Kasyang-kasya sa'yo. Dali, subukan mong paandarin. Ate Nympha, Ate Eileen, umaandar ng maayos. Sa wakas, makakalabas na rin ako ng bahay. Hindi ko na kailangan ng wheelchair. Masaya kami para sa'yo, Reza. Nympha? Eileen? Ma? Reza? Pa, buti umuwi na kayo. Tagumpay yung ginawang wagon ni Reza. Ang ganda naman ang ginawa mo, anak. Yan na naman ang pinagkaiba. Kung magkaroon man siya niyan. Hala pa rin siyang silbi. Oleg, tama na nga yan. Pwede ba maging masaya ka na lang para sa anak mo? No, bahala ka sa buhay niyo. Huwag mo nang pansinin si Papa, Reza. Oo, ate. Hindi masisira ni Papa ang Buti naman, Reza. At nakakalabas ka na ng bahay nyo. Kailan lang po kasi ako nagkaroon ng pagkakataong makagawa ng wagon na sinasakyan ko. Maganda ang pagkagawa mo, ha? Pulido at matibay. Salamat po, Tito Ebner. Kaya po pala ako pumunta dito. Gusto ko po sanang mag-apply ng trabaho sa furniture shop nyo. Para makatulong naman po ako sa pamilya ko. Magaling po akong gumawa ng mga muebles, maglilok. Normal naman po ang mga kamay ko, kaya magagawa ko po ang trabaho ko. Tingin ko naman, makakagawa ka nga ng muebles. Magaling kang maglilok ka mo. O sige, bibigyan kita ng pagsusulit, ha? Sige po. Itong maliit na kahoy na ito. Mag-uukit ka dyan ng kahit anong disenyo. Pagtapos ka na, bumalik ka dito. Pag nagandahan ako sa ukit mo, i-ahire kita sa furniture shop ko bilang manlililok. Ha? Salamat po, Tito Ebner. Yun nga po. Nagustuhan ni Tito Ebner yung dililok ko, kaya magtatrabaho na po ako sa furniture shop niya. Magandang balita yan, anak. Congrats, Tol. Masaya kami para sa'yo. Pagbutihan mo palalo para lalong ma-impress sa'yo si Tito Ebner. Talagang pagbubutihan ko po para makatulong na po ako sa pamilya. Mabuti naman. At nang hindi ka na magiging pabigat sa pamilyang ito. Ay, nako, Oleg. Hindi ka na talaga magbabago. Bakit? Ayos lang po, Ma. May punto rin naman po si Papa. Naging pabigat ako sa pamilya dahil sa kapansanan ko. Pero babaguhin ko na po yun ngayon. Dahil na-realize ko na hindi kailanman hadlang ang kapansanan ko para maabot ko ang mga gusto ko sa buhay. Tama yan, Reza. Basta suportado ka namin palagi. Salamat sa pagtitiwala niyo sa akin. Lumalakas ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Salamat naman napadalaw ka, Kuya Ebner. Ano balita? Kumusta ang negosyo? Ayun, maraming orders ngayon kasi magpapasko.
Kumusta naman si Reza? Nagagawa ba niya ang trabaho niya? Oo naman. Masipag si Reza. Bukod sa pulido at magandang mga gawa niya. Alam mo ba, simula nung magtrabaho siya sa amin sa furniture shop, tumaas ang benta ko. Marami kasi ang may gusto ng design niya. Kaya hindi ako nagsisisi na pinasok ko siya bilang malililo sa furniture shop. Ay, naku, salamat naman sa Diyos. At sa iyo rin, Kuya Ebner. Binigyan mo ng pagkakataon si Reza na madiscover niya ang talento niya. Swerte kayo sa batang yan, Oleg. Delia, dahil ang anak niyo, isang henyo. Isang tunay na alagad ng sining. Pa? Bakit? Anong kailangan mo? Iaabot ko lang po sana sa inyo tong natira sa sahod ko. Pandagdag po ninyo sa pambili ng binhi para sa susunod na anihan. Salamat. Alam niyo po, ito po ang unang beses na narinig ko na nagpasalamat kayo sa akin. Masarap pakinggan sa tenga. Ipinapangako ko sa iyo. Simula ngayon, magiging mabuting ama na ako sa iyo. Hindi hadlang ang kapansanan upang maabot mo ang iyong pangarap. Kung ikaw ay matapat, masipag, may pagsusumikap at suportado ng iyong mga mahal sa buhay, magiging matagumpay ka sa kahit anong larangan na iyong piliin sa kanyang panahon. Ate Dina, paano na tayo ngayon? Sinira ng bagyong bahay natin. Pati na yung mga gamit natin na nandun. Saan na tayo titira? Hindi ko rin alam, nanay. Gulang-gulo ang isip ko. Bakit ba nangyayari sa atin na ganito kami bigat na mga problema? Una, iniwan tayo ni Ate Trina. Tapos na-dengue si Junior. Ngayon naman, sinira ng bagyo ang bahay natin. Handog ng DZRH ang tula. Ensu Tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangungulila at kalungkutan na ang lahat ay magbabago, mananaig ang matuwid, manginibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan. Dahil walang pahirap, walang mayaman, lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. Ate Trina,
Saan ka pupunta? Bakit may dala kang mga damit? Ayoko na. Hindi ko na talaga kaya. Bahala ka na rito, Dina. Pati sa mga kapatid natin. Iiwan mo kami? Pero bakit, ate? Hindi ko na nga kaya ang hirap na dinaranas natin eh. Suko na ako. Kaya sasama na ako kay James sa mayaman kong manliligaw. Pero paano kami, ate? Hindi ka ba naaawa sa amin? Tina, lalong mahirap kung lahat tayo mamamatay sa hirap. Hayaan niyo na ako makaahon. At kapag nakaahon ako, pangako babalikan ko kayo. Ate Trina, di ba sabi ni ng inay at itay, huwag tayong maghihiwalay na magkakapatid? Tama na. Kung sila nga, hindi tayo nasamahan eh. Hindi tayo nasubaybayan. Kasi nga namatay sila sa isang aksidente. At ayoko mamatay ng maaga, Dina. Ate! Gusto ko pang maranasan ang sarap ng buhay. Kaya aalis ako sa impyernong buhay natin ito. Kahapon ba siya umalis? Oo, Elmo. Hindi ko siya napigilan eh. Kahit paanong pakiusap ko sa kanya. Sama naman ang ate mo. Hindi na naawa sa inyong tatlo. Kaya nga nagagalit ako sa kanya eh. Makasarili siya. Paano kayo niyan? Sabi ko kay Aling Poleng, ako na lang ang papalit kay ate sa pagtitinda ng isda sa palengke para mabuhay kami ni Daday at Junior. Pumayag ba naman siya? Oo, Elmo. Mabuti naman kung ganon. O basta pag may kailangan kayo, text mo lang ako ha. Tutulungan ko kayo sa abot ng makakaya ko. Salamat, Elmo. Isang tunay na kaibigan. Ate Dina, mabuti naman dumating ka na. Gutom na ba kayo? Natagalan kasi bago naubos yung tinda namin isda ni Aling Poleng eh. Tapos, nagpatulong pa siya sa akin. Pero hindi bale, binigyan niya ako ng masarap na ulam natin, no? Si Junior kasi ate, dumudugo ang ilong. Ano? Diyos ko, hindi ba nawalang lagnat niya? Hindi ate. Dali na natin si Junior sa ospital. Kumusta na ang kapatid ng kaibigan mo, anak? Ligtas na po, itay. Salamat naman. Ang problema na lang ngayon, ang bill nila sa hospital. Ha? At ang mga gamot na kailangang inumin pa ni Junior. Kahit naman po kasi nasa public hospital sila, may babayaran pa rin eh. Dahil nga sa pagkakadengue ni Junior. Wawang Dina. Maagang naging ina at ama ng kanyang mga kapatid. Iyak nga po siya nang iyak eh. Tumigil lang nang sabihin ng doktor na ligtas ng kapatid niya. May naisip ako. Ilalapit ko sila kay chairman. Tiyak, tutulong yon. Pati na si mayor at si congressman. Sige po, itay. Tulungan niyo po kaibigan ko. Naaawa na po akong talaga sa kanila eh. Anak, sabihin mo kay Dina, ha? Huwag mawawala ng pag-asa. Lahat ka mo ng problema ay may kalutasan. Yun ang narinig namin sa lahat ng balita, Dina. Narinig din namin yun, Elmo eh. Kaya lang wala naman kami mapupuntahan. Ano ka ba? Narito na nga kami ni Itay eh. Dalang jeep namin. Sumama na kayo. Sige na ate, sumama na tayo kina Kuya Elmo. Natatakot ako sa malakas na bagyo eh. Baka lalo pa tayong manganib dito. Paano itong bahay natin? Pwede naman itong balikan pag wala na yung bagyo. Mas daday. Kaya sige na. Ayusin nyo ng lahat ng maaari nyong daling gamit. Wala namang problema eh. Dahil nariyan sa labas ang jeep namin.
ngayon. Sinira na ng bagyong bahay natin. Pati na yung mga gamit natin na nandun. Saan na tayo titira? Ako, hindi ko rin alam, Daday. Gulong-gulo na ang isip ko. Bakit ba nangyayari sa atin ang ganito kabibigat na mga problema? Una, iniwan tayo ni Ate Trina. Tapos nadege si Junior. Ngayon naman sinira ng bagyong bahay natin. Magpasalamat pa rin kayo, Dina. Daday, dahil buhay pa kayong magkakapatid. At yun ay dahil sa tulong ninyo, Elmo. Salamat sa inyo. At napagkasunduan din namin na dumito na lang kayo. Total, kaming dalawa na lang dito nitong anak ko. Dahil nasa ibang lugar na rin at may pamilya na ang dalawa niyang kapatid. Dito na lang kayo para may matirahan kayo. Salamat po, Mang Elias. Ang bait-bait po ninyo talaga. Tatay Ilyas na rin ang itawag niyo kay Itay. Nahihiya na ako sa inyo, pero talagang wala na akong maaaring lapitan eh. Maraming salamat sa inyo, Elmo, Tatay Elias. Huwag mong alalahanin yon. Kaibigan kayo nitong anak ko, kaya tutulungan ko kayo. Ang problema ko po ngayon ay ang magiging trabaho ko. Kasi kahit po sinaaling Poleng, napinsala rin po ng bagyo. Kasi malapit din sila sa ilog eh. May nalaman ako. Magbibigay ng tulong si Mayor sa mga napinsala ng bagyo. Yun ay upang makapagsimula silang muli. Ayuda raw. Paano po kaya ako makakakuha nun, Tatay Elias? Elmo, nasa lubong ko sina Daday at Junior. Saan pupunta ang mga yan? Tay, magtitinda po sila ng kakanin. Sasamahan nila si Dina. Hindi ba't isda ang tinda niya? Sa umaga po yun. Naisip ni Dina na magtinda naman ng kakanin sa hapon para daw mas mapalago niya ang puhunang nakuha nila sa ayuda ni Mayor. Masipag talaga ang kaibigan mong yon. At sana, lahat ng nakakuha ng ayuda, ganoon. Hindi sinasayang ang tulong sa kanila ng pamahalaan. Yung iba kasi, isinusugal at ipinang-iinom pa ng alak. Kaya nga po Pero ang kaibigan ko, iba talaga siya, Itay. Kaya naniniwala ako, malalagpasan din nila ang kahirapang nararanasan nila. Ba't gulaman na binibili mo, Pino? Salamat, Dina. Tiyak, gagana na naman akong kumain dahil narito ka. Ay naku, Pino. Manong kumain ka na nga lang at may aasikasuhin pa akong ibang bumibili. Kung sinasagot mo na ba ako, di hindi na kayo nahihirapan sa pagtatrabaho ng mga kapatid mo. Ako na ang bubuhay sa inyo. Ilang taon na nga wala ang ate ko at sa awa ng Diyos, nakatawid naman kami ng mga kapatid ko. May karinderya na nga kami dito sa harapan ni na Elmo, kaya hindi ko na kailangan pang kumuha ng bubuhay sa amin. Pero Dina, iba yung may katuwang ka. Makakatapos din ng pag-aaral ang mga kapatid ko sa pamamagitan ng sarili naming pagsisikap. Ano pong ibabalita niyo sa amin, Tatay Elias? Nakita ko ang Ate Trina mo sa lugar ng panganay kong anak. Ano po? Totoo, Itay. Nakita niyo si Trina sa lugar ni na Kuya Nestor? Ano pong ginagawa niya doon? Doon po ba siya nakatira? Ayon sa mga napagtanungan ko, doon nga. Namamalimos siya sa lugar ngayon. Namamalimos? Imposible! Sabi niya, mayaman ang lalaking sasamahan niya. Bakit siya mamamalimos? Nilapitan ko siya at nagpakilala ko. At napaiyak siya, Dina. Niloko lang pala siya ng sinamahan niya. Nasira ng gusto ang buhay ng kapatid mo dahil sa ginawa niya. Sa tingin ko, meron siyang sakit. Ganun po ba? No. Anong balak mo, Dina? Pupuntahan mo ba siya?
palimos po. Kahit pangkain lang po. Konting panggamot. Maawa na kayo. Ate? Tinawag mo kong ate. Hindi mo na ba ako natatandaan, ate? Ang teenager mong kapatid na iniwan mo na sa probinsya. Tina. Ate Trina. Bakit ka nagkaganyan? Sobrang payat mo. Nagkamali ako. Niloko lang ako ng sinamahan ko. Akala ko'y mayaman. Sinira niya ang buhay ko. Sana bumalik ka na lang sa atin. Nawala na ako ng lakas ng loob, Dina. Dahil sa malaking pagkakasala ko sa inyo. Sa halip na maging matatag ako, dahil ako ang ate niyo, ako pa itong unang sumuko at umiwan sa inyo. Iuuwi na kita, ate. At ipagagamot. Alam mo, tapos na ng pag-aaral ng dalawa natin, mga kapatid. Awa ng Diyos, napagtapos ko sila. At ako naman, kahit hindi nakapagkolehiyo, may 4 na pwesto na ng kainan sa mall. Pinalat ka, Dina. Dahil naging matatag ka at nagsikap. Hindi tulad ko. Patawarin mo sana ako, kapatid ko. Tutulungan kitang makabangon, ate. At alam ko, magiging maayos din ang buhay mo. Ang taos na pagsisikap para sa isang pangarap ay tunay na pinagpapala ng dakilang lumikha. Huwag lamang mawawala ng pag-asa at ang lahat ay magaganap sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon.